Nandito na po ako. Narinig kong may hindi kayo pagkakaintindihan ni Lorenzo. Sinita mo ang ginawa niyang statement sa interview niya. Buti pang magbitiw ka na sa appointment niya sa'yo. At lumuhod ka sa harap niya at humingi ng tawad. Pero Papa, may tamang panahon para suwagin mo siya. Pero hindi ang eleksyon na ito ang tamang panahon na yun. titindigan ko ang ginawa ko at hindi ako hihingi ng tawad. At anong gagawin mo? Magre-resign sa party membership mo, ha? Kaya kita kinuhang manugang dahil sa impluensya ng posisyon mo. Laro lang ba ito para sa'yo, ha? Matuto kang tumanggap ng suntok sa'yo. Matuto kang lumaro at maghintay ka ng tamang panahon. Bago ka umatake. Para matiyak mo na mananalo ka. Sit down. Upo kayo. Marami akong natutuhan ng mga nagdaang araw. At yun ay dahil sa paggabay ninyo sa akin, Chairman. Mabutit may natutuhan ka. Here, let's have a drink. Cheers. Ipinapangako kong hindi magtatagumpay ang mga gusto manira sa akin. Tumigil ka! Titiyakin kong mapapahiya ang mga tiwali sa loob ng ating partido! At may iwan ako nakatindig para salubungin ka, Chairman. Victor! Itigil mo yan! Sorry, Papa. I'm sorry, Chairman Lee. Paumanhin sa inasal niya. Alam mo, naalala ko yung dati kong boss. Malamang kilala mo siya, President Kim. Oo. Mainitin ang ulo ng taong yun, but at the same time, napakalakas din ang kanyang karisma. I remember, sabi niya sa akin, hindi masarap apihin ang taong gustong-gusto na tinatapakan siya. Ang masarap apihin ay yung taong marunong lumaban at marunong gumanti tulad ng ahas. Naniniwala ka ba doon? Pagpasensyahan niyo na ang kapusukan ng manugang ko. Kasalanan ko rin siguro na naging ganyan ang pag-uugali niya. President Kim, mahusay na bata ang iyong manugang. Sa edad niyang yan, hindi akma kung masyadong magiging masunurin si Victor. Tama lang na habang maaga, maranasan niya ang maraming kasamaan sa paligid niya. Para lalo siyang matuto.